Welcome to my channel, Learn with Teacher Ali. Grade 3, Revised K-12 Curriculum, ikalawang quarter, Makabansa, Week 3, Day 1. Mga layunin, natutukoy ang mga natatanging katangian ng sariling bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon, at naipahahayag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pagkakakilanlan bilang isang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Ngayon, ako ay magpapakita ng iba't ibang larawan ng mga komunidad. Nariyan ang urban, rural at coastal. Narito naman ang mga pamprosesong tanong. Una, ano ang mga nakikita ninyo sa mga larawan? Pangalawa, ano ang pagkakaiba-iba ng mga komunidad na ito? Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga natatanging katangian ng sariling bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon, at naipahahayag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pagkakakilanlan bilang isang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Ipakikilala ng guro ang sumusunod na salita at gagamitin niya ang mga ito sa pangungusap. Ang pagkakakilanlan ay ang pakiramdam at pagkakakilala ng pagiging sarili. Ito ay ang paraan kung paano natin nakikita ang ating sarili at kung paano tayo nakikita ng iba. Ang pagkakakilanlan ay maaaring maimpluwensyahan ng iba't ibang mga bagay tulad ng kultura, kasarian, edad at karanasan. Ang ibig sabihin ng nagpapanday ay humuhubog. Ating basahin ang aking komunidad. Sa isang maliit na komunidad na napalilibutan ng mga luntiang palayan, naninirahan ang masisipag na mga magsasaka. Ang kanilang buhay ay umiikot sa pagtatanim at pag-aani ng palay at mga gulay. Tuwing umaga, maririnig ang kanilang mga tawanan habang nagtutulungan sa pagbubungkal ng lupa. Sa hapon naman, habang nagpapahinga sa kanilang mga bahay kubo, sila ay nagsasama-sama upang magkwentuhan at mag-awitan ng mga kundiman. Ang kanilang mga damit ay gawa sa abaka na angkop sa mainit na panahon. Ngayon naman ay sagutin ang mga pamprosesong tanong. Una, ano ang mga nabanggit na katangian ng komunidad? Pangalawa, anong komunidad ang inilalarawan sa teksto? At pangatlo, naranasan na rin ba ninyong manirahan o mabisita ang ganitong klaseng komunidad? Ilarawan ang inyong karanasan. Ang pagkakakilanlan ng komunidad ay tumutukoy sa mga natatanging katangian, kaugalian, tradisyon at mga aspekto ng pamumuhay na nagbibigay ng pagkakaiba at personalidad sa isang komunidad. Narito ang mga halimbawa ng mga aspetong nagbibigay ng pagkakakilanlan ng isang komunidad. Una ay kultura at tradisyon. Pangalawa, kabilang dito ang wika, kasuotan, pagkain, sining at mga revelasyon o kapistahang simbahan o relihiyon. Madalas na sentro ng buhay na tumutukoy sa mga relihiyosong gawain, simbahan o kapilya para sa sama-samang pagdarasal at mga gawaing nagpapalakas ng espiritual na pangangailangan. Pangatlo, uri ng pamumuhay. Halimbawa, ang mga komunidad na umaasa sa agrikultura, pangingisda o industriya at mga produktong nililikha. Pang-apat, estruktura.
Nakikilala ang isang komunidad batay sa mga estrukturang nakatayo. Panglima, kasaysayan at pamana. Ito ay nagbibigay ng malalim na ugnayan ng pagkakakilanlan ng isang komunidad. Ang nakaraang karanasan, tagumpay at pagsibol ay nagsisilbing inspirasyon at pamana na patuloy na nagpapanday sa kanilang hinaharap. Gawin ang sumusunod na gawain. Tukuyin ang pagkakakilanlan ng iyong kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Isulat ang katangian nito batay sa mga sumusunod na aspeto. Mga bata, ano ang kahalagahan ng mga bagay na tinalakay tungkol sa kasaysayan ng ating bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon? Bakit mahalagang malaman ang pagkakakilanlan ng inyong bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon? Magbigay ng 3 halimbawa ng pagkakakilanlan ng inyong bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Grade 3, Revised K-12 Curriculum, ikalawang quarter, Makabansa, Week 3, Day 2. Mga layunin na ilalarawan ang tradisyon ng kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon sa pamamagitan ng roleplay. At nakapagbabahagi ng kwento tungkol sa kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Saan kilala ang iyong bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon? Ano ang mga katangian ng iyong bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon? Ang layunin ng ating aralin ay nailalarawan ang tradisyon ng kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon sa pamamagitan ng roleplay. At nakapagbabahagi ng kwento tungkol sa kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Ngayon, batay sa larawan, magbigay ng mga salitang may kaugnayan rito. Narito ang mga pamprosesong tanong. Una, ano ang ipinapakita ng larawan? Pangalawa, ano-ano ang mga gawain na ipinapakita rito? Pangatlo, naranasan na ba ninyo ito sa inyong bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon? Pang-apat, ano-ano pa ang mga tradisyon na inyong ginagawa na kilala sa inyong bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon? Isang aspeto ng pagkakakilanlan ng komunidad ay mga natatanging tradisyon at selebrasyon na hinubog ng panahon at nagpasalin-salin sa bawat henerasyon. Isang halimbawa ay ang kapistahan. Ito ay pagdiriwang o selebrasyong isinasagawa sa komunidad upang gunitain ang iba't ibang okasyon, tradisyon o kapistahan ng patron. Karaniwan itong ginagawa isang beses sa isang taon at may mga kaugnay na gawain tulad ng prosesyon, misa, parada, sayawan, palaro at handaan. Maliban sa mga selebrasyon o kapistahan, may iba't iba pang mga tradisyon na higit na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng isang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon, katulad ng paniniwala, pag-uugali, mga kwentong bayan at iba pa. Hatiin ang mga mag-aaral sa 4 na grupo. Ang bawat grupo ay mag-iisip ng isang kaugalian, paniniwala o tradisyon na ginagawa sa kanilang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Ipakita ito sa pamamagitan ng maikling dula-dulaan.
Pumili ng isang miyembro sa grupo upang magbigay ng paglalarawan sa ipinakita sa dula-dulaan. Mga bata, ano ang iyong gagawin upang lalong makilala ang mga natatanging tradisyon, paniniwala o selebrasyon ng iyong bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon? Grade 3, Revised K-12 Curriculum, ikalawang quarter, Makabansa, Week 3, Day 3. Mga layunin, natutukoy ang mga simbolo sa coat of arms ng kanilang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon, at naipaliliwanag ang kahulugan ng mga simbolo. Ipakita ang mga sumusunod na larawan. Tukuyin ang pangalan ng produkto na ipinapakita sa larawan. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga simbolo sa coat of arms ng kanilang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon, at naipaliliwanag ang kahulugan ng mga simbolo. Ang coat of arms ay isang simbolo na ginagamit ng mga individual, pamilya o organisasyon upang kumatawan sa kanilang pagkakakilanlan. Ito ay karaniwang binubuo ng mga kalasag, helmet, moto, puno, ilog, gusali at iba pang mga elemento. Mga bata, ano-anong mga bagay ang nakikita ninyo sa larawan? Ang seal o coat of arms ng lungsod ng Pasig ay naglalaman ng ilang mga simbolo. Pinaghalong katotohanan at katang-isip ang makikita sa seal. Narito ang 4 na pangunahing simbolo sa seal ng lungsod ng Pasig. Una ay ang babae sa gitna ng logo ay kumakatawan sa mutya ng Pasig. Ang idealismo ng persepsyon sa lahat ng aspeto na nagpapakita ng katapatan, kabutihan at karangalan ng lungsod ng Pasig. Pangalawa, ang katawan ng tubig sa magkabila ng babae ay isang pahiwatig ng Ilog Pasig na nag-uugnay sa dalawang katawan ng tubig, ang Laguna de Bay at Manila Bay na kapwa mga lawa. Pangatlo, isa pang bahagi ng seal ay ang graphical representation ng mga industriya at komersyal na establishmento na nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-unlad ng lungsod. At pang-apat, panghuling simbolo ay ang simbahan ng Immaculate Conception Parish Church. Ang coat of arms ay isang mahalagang simbolo sa isang komunidad dahil nagsisilbing pagkakakilanlan at representasyon nito. Narito ang ilang dahilan kung bakit ito mahalaga. Una, ang coat of arms ay madalas na naglalaman ng mga simbolo na kumakatawan sa kasaysayan at tradisyon ng isang komunidad. Ito ay nagsisilbing isang visual na talaan ng mga pangyayari, mga tao at mga bagay na nagpabuo sa kanilang pagkakakilanlan. Pangalawa, ang isang coat of arms ay nagbubuklod sa mga miyembro ng isang komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang karaniwang simbolo na kanilang maipagmamalaki. Ito ay nagpapalakas ng pakiramdam ng pagkakaisa at pag-aari. Pangatlo, ang coat of arms ay nagpapakilala sa isang komunidad sa iba pang mga komunidad at sa buong mundo. Ito ay nagsisilbing isang natatanging marka na nagpapakilala sa kanilang mga katangian at mga pinahahalagahan. Pang-apat, ang mga simbolo sa isang coat of arms ay madalas na nagpapahayag ng mga halaga at paniniwala ng isang kultura sa pamamagitan ng pag-iingat at pagpapasa ng coat of arms sa mga susunod na henerasyon. Ang kultura ng isang komunidad ay nabubuhay at napahahalagahan. Panglima, ang isang natatanging coat of arms ay maaaring maging isang atraksyon sa mga turista. Ito ay maaaring mag-ambag sa paglago ng turismo at ekonomiya ng isang lugar.
Ngayon, sagutin ang mga sumusunod. Ano ang kahalagahan ng coat of arms sa isang komunidad, bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon? At bakit mahalagang makita sa coat of arms ang kultura at kapaligiran ng isang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon? Mga bata, ano ang kahulugan ng coat of arms ng inyong bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon? Grade 3, Revised K-12 Curriculum, ikalawang quarter, Makabansa, Week 3, Day 4. Mga layunin, nakagagawa ng isang coat of arms para sa kanyang sarili, pamilya o grupong kinabibilangan. At nakapagbabahagi ng kwento hinggil sa ginawang coat of arms. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Ano ang coat of arms? Ano-anong mga sagisag ang nakita sa coat of arms ng ating bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon? Ang layunin ng ating aralin ay nakaguguhit ng isang coat of arms at nakapagbabahagi ng kwento hinggil sa ginawang coat of arms. Narito ang isang pangkatang gawain. Una, hatiin sa 4 na grupo ang klase. Pangalawa, ipaliwanag ang gagawin ng mga mag-aaral na coat of arms. Pangatlo, sabihing kukulayan nila ito gamit ang kanilang Crayola. Gagamitin ang rubric na nakapalakip dito. Pang-apat, sabihin din na gagawa sila ng paliwanag hinggil sa kanilang ginawa. At pang-5, ipaalala na magkakaroon ng pagbabahagi kaya dapat na magtalaga sila ng tagapagbahagi. Mga bata, ano ang kahalagahan ng ginawa ninyong coat of arms? Mahusay! End of Week 3. Thank you for watching. Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!